po itong nakaraang taong 2023 na Pebrero na siya ay biglang pumihit po na walang paliwanag sa taong bayan kung bakit po siya sa mga pananaw po ni Presidente Duterte. Bakit biglang sa loob lang ng ilang araw biglang nag-anunsyo siya na siya ay bumabalik sa akap po ng Estados Unidos at sa gera. Nagbago po yan at puro tensyon. Wala na po kong diskusyon ngayon tungkol sa totoong development. Isa't kalahating taon nang nakaraan, wala na pong usapan tungkol sa economic projects, infrastructure projects, puro mga promesa daw na... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. This is a free-flow discussion. Number one, Yes. gaano po kahalaga na maintindihan ng mamamayang Pilipino, kaya ka nandito ngayon, ang pagtindig laban sa isang kabaliwan na postura ng pakikipagdigma sa China sa usapin ng ating teritoryo, soberanya at integridad. May batayan ba talaga ang Pangulo ng Bansa na si Marcos Jr. na itulak tayo papunta doon? At kaninong interes ito at ano ang implikasyon nito sa buong mamamayang Pilipino at sa rehiyon natin dito kung bakit ka lumalabas ngayon at nagsasabi ka na kailangan magkaroon ng isang kilusang nagtitindig sa mamamayang Pilipino at nagpapahayag laban sa digmaang hindi dapat maganap sapagkat yan ay kabaliwan. How do you explain? Well, napakadaming mga anggulo po dito na dapat ipaliwanag at ako yung nagpapasalamat na may SMNI at ilang kaisa-isang siguro dalawang pahayagan na mainstream na nagbibigay ng panig natin nung mga tumututol po dito sa pagtanggap po ni BBM, ni Budol Marcos, nitong mga base militar ng Amerikano. Kasi po, bago po itong nakaraang taong 2023 na Pebrero na siya ay biglang pumihit po na walang paliwanag sa taong bayan kung bakit siya ay bumabalik po doon sa mga sinabi niya. Binabali niya yung mga sinabi niya yung 2014, 2016, nung senador pa si BBM. At nakikiisa po siya sa mga pananaw po ni Presidente Duterte. Bakit biglang sa loob lang ng ilang araw, biglang nag-anunsyo siya na siya ay bumabalik sa akap po ng Estados Unidos at sa gera ng Estados Unidos. Kasi po, nung Enero lang nung nakaraang taon, nandoon siya sa bisita po ng kapitbansa po natin, China, at napakagandang mga usapan. And sa 6 years po ni Presidente Duterte, ang laki ng pakinabang, 2 milyong turista in 2019 bago mag-COVID galing sa China. Bilyon pong kita po na dolyares po sa bayan na yan, natin. May tulay sa Estrella Pantaleon, yung Estrella Pantaleon Bridge, may Binondo Intramuros Bridge. Sa Davao, may Bukana Bridge na ginagawa na po ngayon. Sa Cordillera, meron pong Chico River Irrigation Pump na nakikinabang 10,000 mga pamilyang magbubukid, magsasaka, and so on. So, ang daming biyaya galing sa magandang relasyon sa ating kapitbahay o kapitbansa. So, bakit biglang nagbago po yan at puro tensyon? Wala na po kong diskusyon ngayon tungkol sa totoong development. Isa't kalahating taon nang nakaraan, wala na pong usapan tungkol sa economic projects, infrastructure projects, puro mga promesa daw na daan-daang bilyong dolyares na investment. Yan po ang kahalagahan po. Tayo ay pinihit po mula sa isang maunlad na direksyon, mapayapang direksyon tungo dito sa paghahanda ng repetition ng Vietnam War, ngayon Ukraine War, yung Afghan War, and kasi po ang Estados Unidos, huwag tayong malinlang, ang kanyang controlling power po sa loob ng Estados Unidos ay yung military, industrial, political, or congressional complex. At lahat po yan kumikita mula sa gera. Ang pinakamalaking budget sa buong mundo sa panggera na budget ang Estados Unidos, halos $900 billion per annum. Ang pinakamalaking benta po sa kagamitang panggera ay Amerika. Ngayon, ikakasangkapan naman ng Pilipinas sa tinatawag na proxy war. Kaya po yung ating tawag po dito sa ating kilusan itong taon na ilulunsad sa Quezon City Sports Club, hopefully, kasi patungo nga ako after this interview para i-finalize ang mga arrangement, mapigilan po natin at maibalik po natin sa tamang direksyon
ang ekonomiya. Ang Singapore po, yung foreign minister ay bumisita po dito, no? Yes. At nag-iwan po ng babala na right even at this moment nag-impact na po itong tensyon sa South China Sea between China, the Philippines, and the US, The US. intervening and interfering. Nagkakaroon na ng impact. Wala pong ulat po rito pero ramdam na po ng buong rehiyon. Si Prime Minister Lee Hsien Loong ng Singapore ay nagsalita na, gusto ba ng Pilipinas na maging battleground sa pagitan ng US at China? Exactly. And so on and so forth, no? Kamintong, hold your line, is please. This Bongbong Marcos, I'll just Kamintong, finish this. may interaction Yes, yes. si Ma'am Lorraine para malinaw po Yes, yung yes, ating go talakayan na dinadagdagan mo. At ito po yung napakadelegadong pagpihit sapagkat nasasalang sa digmaang hindi dapat maganap ang buhay at kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Ma'am Lorraine. Kamentong, Yes. maliwanag yung sinabi mo, di ba? Nung una, pagsimula, yung foreign policy ni Bongbong Marcos ay yung kung ano yung kay PRRD, di ba? Sinusunod niya yung pangako niya. At alam naman ng wala no-win situation ito sa atin, di ba? Like you just said now, it's not just the country that's suffering already, but it's also the ASEAN region. So galit ang ASEAN region sa decision na ito ni Bongbong Marcos. And yet he forges on. Why do you think that is? What is he getting out of it? What did you hear? Go ahead, Kamintong. Yes. Kaya nga po, kasi narinig natin dito kay BBM na may secret deal daw si Digong. Lahat po ng mga agreements po ni Digong ay nasa mga pahayagan ng mga nakaraang mga taon. I can also show that. So my question is, ano nga ba ang secret deal ni Bongbong Marcos sa Amerikano? Yun. Hanggang ngayon wala siyang paliwanag. Siya ang may sikreto. Siya ang napakaraming Tama. sikreto sa publiko. So he is keeping a lot of secrets, but I think we can all figure out what those secrets are. Number one, he has a deal with the Americans for some untold return of wealth that is fabled and legendary. Yung tinatago Stolen wealth. Stolen wealth. yaman. Pangunahin yun. Pangalawa, meron siyang pangalawang sikreto din na binubulgar naman ni Presidente Duterte, that he is a weak leader that has succumbed to the threats, to the pressure, to the blackmail of the Americans. Kasi liman po doon sa mga kaso niya, alam naman natin ng Amerikano, marahas po yan sa mga liderato na kaya, sa tingin nila, kaya nilang patanggalin. Tama. O iburahin. At hindi po tulad ni Presidente Duterte na minura si Obama sa pakialam ni Obama, Presidente Obama noon. Ito, alam ng Amerikano, duwag po ito. Walang tuhod po ito. Hindi lang malambot, kundi walang tuhod. Walang tuhod. And so, those are the two secrets that I think we all know naman pala. Kamintong, Oo. nagsasabi dito ang Yes. mga netizens na nanonood na matagal na pong alam ng Central Intelligence Agency and even ng FBI na mga operatives in Asia, sa Pilipinas, na nandito sila, kung gaano kalulong sa drug abuse itong si Marcos. And I think they have evidences to that. Do you think aside Yes. from recovery of plundered wealth na sabi mo nga fabled story of how they got those wealth now amounting to more than $80 billion or more, at ang sa New York property alone is amounting to more than $3 billion already ang gustong i-recover na property nila at mukhang papunta na doon ang operation. Do you believe na ito ngayon ang totoong secret deal na dapat usigin ng mamamayan sa kanya kung bakit niya kinakapital ang Well, pagtapang-tapangan na ito? Yes. Well, that secret deal is, I think, very clear. It's believed all over the world. Sa buong mundo po yan. But the other factor that you mentioned, ano bang pwedeng, nabanggit ko rin, blackmail, at yung nabanggit mo nga yung Pulveron story and video and so on, na mukhang may confirmation na sa PDEA officer that conducted Correct. or sought the warrant to conduct the investigation on this score. That is another item. That is the other secret. Na-blackmail na siya dito sa bagay na to. Pwede. Dahil aside from other people, makakalampas ba sa CIA itong mga ebidensya na pwede nilang gamitin
of this young man who was in the United States, in London, and every other foreign Correct. places many decades before. So, kasama po yan sa mga pressure and blackmail ng Amerikano dito kay BBM. Yes, thank you, Kamentong. Attorney Kamentong, si Bongbong Marcos has claimed that this tie with the U.S., he's being a lapdog to the U.S. With this EDCA sites, the summit, the trilateral summit, will not affect our ties with China, the economic ties with China. So, could you tell us, because this is an outright lie, it really blows my mind that he would say something like this that insults all our intelligence here, that you are rattling your saber with China and you expect China not to respond. So, could you tell us, are you privy to how this foreign policy of Bongbong Marcos has affected our economic ties with China? Yeah, go ahead, sir. Well, number one, kanina nabanggit ko in 2019 na 2 million Chinese tourists brought in at least $2 billion. Ask the Department of Tourism kung anong nangyari sa turismo na galing sa China last year and this year. Last year, umabot lang ng 300,000. Kanina may report sa News Ninyo diyan sa SMNI about Thailand's tourist 10 million na ata in the 4 months that has passed. Yeah, $10 million. At 10 million tourists in Thailand. 10 million tourists from China lang. From China alone. So that is billions of dollars impact po negatively sa atin na nawala po sa mga maliliit na mga vendors doon sa Boracay, mga maliliit na mga vendors sa Bohol, tourism sites and so on and so forth. But wala po tayong nababasa sa malalaking media except paminsan-minsan may lumabas kahapon na story na nag-impact na rin po talaga sa tourism sa Pilipinas itong nangyayaring tension with China. Tama. China has no hostile acts against the Philippines except dyan sa dispute. That is why it is called a dispute. Pinag-uusapan ng dispute, pinagdedebatehan, but it is not a cause for allowing hostile military bases in our country. Di ba? Tama.